Paano ka nakatutong tumugtog ng instrumento? Gani kung hindi ka nag-aaral ng music. Sa pakiramdam, sa pandinig, sa pagkapa ng tono. Paano yun? Ganito, inilapat ni Danny sa mga kamay ni Chrissy ang hawak na gitara at inikot niya ang mga braso mula sa likuran para gabayan ang mga daliri nito sa kwerdas. Saglit na natigilan ang binata nang mapansin ang pagkakalapit nilang dalawa. Nasasamyo rin niya ang natural na amoy ng dalaga na tila apoy na gumapang sa buo ng katawan. Dagli niyang pinawi sa isip ang kakaibang sensasyon na naramdaman niya para sa babae. Pakiramdaman mo ang bawat daanan ng daliri mo. Isipin mo na isang minamahal ang hawak mo. Ang bawat bitaw sa kwerdas ay maghahatid ng vibration sa katawan mo at malalaman mo kung tama ba yon sa pakiramdam at pandinig mo. Tono, turo nito. Ganun lang, tinipan ni Gracie ang kwerdas ng gitara at sabog ang tunog na inilabas niyon. Napangiwi siya sa ingay na nilikha niya at napapahiyang nagbaba ng ulo. Sa paliwanag ng binata sa kanya ay parang kay dali lamang matutunan ang pagtugtog ng gitara. Ngunit para sa kanya ay isang komplikadong gawain iyon. Hindi niya makita kung tama bang kinalalagyan ng mga daliri niya sa kwerdas para maglabas iyon ng isang magandang musika. I'm sorry, Danny, hindi ko kasi makita. Hinging pa umanin niya. Huwag kang mag-sorry, first time mo pa lang naman ang matigas ng mga daliri mo. Bata pa ako nang una akong humawak ng gitara kaya sa akala mo mukhang madali na lang ito para sa akin. Muling sinundan ng mga daliri niya ang mga kwardas na ipinakapa nito sa kanya at muling tumipa. Ganon pa rin ang kinalabasan sa bugat walang tono. Napabuntong hininga siya at tumiling. Sapat nang si Danny ang marunong at magaling sa pagtugtog ng gitara sa kanilang dalawa at hindi na niya kailangan pang matutunan yon dahil isang request lang naman niya sa binata ay dagli siya nitong pinagbibigyan kung nais niya makarinig ng musika. Ikaw na lang, hindi ko na ako questionan ang talent mo sa music. Masyado kang magaling sa aspetong ito. Berong-bero ng dalaga, sabay pasa ng gitara. Madali lang naman. Anito namang tanggapin ang instrumento mula sa kanya. Saglit na naglapat ang kanilang mga kamay at hindi nito iyon kaagad na binitawan. It's like making love with me in the dark. You will not see me but you will hear and you will feel. Kiming tinaas si Gracie ang paningin sa kausap at pasimpleng binawi ang mga kamay. Parang bata na umiwas siya dahil sa hiyang naramdaman sa mga sinabi nito at alam niya sa sarili na pinagkakanulon siya ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang pagapang ng init mula sa kanyang leg patungo sa mga pisngi niya, pero pilit niyang ikinoble iyon sa isang matamis na ngiti. Kitang-kita nito ang biglaan na pamumula ng kanyang mga pisngi, isang bagay na kailanman ay hindi mawawala sa balintataw nito. I'm sorry, bulong nito. No, don't be, better yet show me. Hindi na kailangan pa ni Danny ng ibang paanyaya, sapat na para sa kanya ang makita ang reaksyon ng dalaga at higit sa lahat ay ang basbas nito para maglapit sila ng higit sa distansya nila ngayon. Maraan niyang hinaplos ng likod ng palad ang namumulang pisngi nito. Napakakinis niyon at hindi niya maiwasan na humugot ang isang malalim na hininga. Dinaman niya ang mga labi nito sa pamamagitan ng kanyang daliri at sa pakiwari niya ay mapupugto ang kanyang hininga dahil sa sensasyong pilit niyang nilalabanan. Matapos paraanan ng daliri ang labi nito ay ang labi ni Danny ang nahaplos niya rito. Mabini niyang ginawaran ng halik si Gracie, balutuan ang pagmamahal na nararamdaman niya para rito. Nang mapahugot ito ng hininga ay ginamit niya ang pagkakataon na iyon para damahin ang tamis ng loob ng bibig nito. Sa init na nararamdaman ay mas lalo pa siyang pinailalim ang halik na pinagsasaluhan nila. Kusang inilayo ni Danny mula sa nagtatakang dalaga ang sariling katawan. Mabuti na magkaroon sila ng kaunting distansya sa pagitan nila dahil kung hindi ay baka hindi na niya mapigilan ang sarili at humantong sila sa isang sitwasyon na baka pagsisihan lang nila sa huli. Anong gusto mong tugtugin ko para sa iyo? Maya-maya ay tanong niya ng kapwa silang makabawi sa namagitan ng katahimikan. Kahit ano naman ang tugtugin mo ay parating maganda sa pandinig ko. Sagot nito nang parang walang nangyari sa kanila. Bago pa masimulan ni Danny ang pagtipa sa gitara ay kinuha na ng bagong dating na si Ruel ang kanilang atensyon. Bigla itong pumasok sa silid ng nobya kasunod ang katulong na pinagbilinan ng dalaga na huwag tatanggap ng kahit na sinong bisita maliban sa binatang kasama na niya. Sabi ng kasambahay niyo, hindi ka raw tumatanggap ng bisita, ani Ruel.
Anong tawag mo sa kasama mo ngayon at dito pa sa silid mo? Tura nito sa lalaking katabi ni Chrissy na nakaupo sa kama. Kaibigan, sagot niya. At ako ang fiancé mo, Gracie. Pinapaalala ko lang sa'yo dahil baka nakalimutan mo na. Bakit ayaw kong patuluyan nito? Turo nito sa kasambahay na tila napahiya sa sobrang pagkakayuko ng ulo. Fiancé kong taksil. Gusto sanang isigaw ng dalaga ngunit pinigil niya ang sarili dahil ayaw niyang mapahiya sa mga tao nakapaligid sa kanya. Sa kanilang katulong na animo ay radio transmitter kung maglabas ng balita at higit sa lahat kay Danny. Nandito ka na sa loob, ano pang nireklamo mo? Maanghang na patutsala niya. Isa pa, hindi ka madalas makita ng mga tao rito sa bahay kaya akala siguro nila ay isa ka lang sa mga taong gustong gambalayan ng pananahimik ko dito sa pamamahay namin. Pwede ba tayong mag-usap ng walang ibang tao? Saad ni Ruel na hindi inaalis ang mga mata kay Danny. Kaagad naman nakaramdam si Danny sa nais na ipahiwatig ng nobyo ng dalaga. Nagpaalam ito kay Gracie na sa ibang pagkakataon na lamang babalik para dalawin siya. Ayaw pa sana niyang maputol ang kanilang pagsasama ni Danny sa araw na iyon. Ngunit pumayag na rin siya para makapag-usap sila ni Roel at nang matuldukan na ang kung ano ang namamagitan sa kanila. Bago malampasan ni Danny ang boss na nakatayo sa daanan palabas ng silid ay pasimpleng binulungan ito ng binata para hindi makarating iyon sa pandinig ni Gracie. Nais itong mag-usap sila at aasahan ni Roel ang pagdating nito sa opisina ng huli. Let me help you, Gracie. Ang pinsanong nobyo ng silang dalawa na lamang ng dalaga ang naiwan sa silid. Kapag pinatagal mo pa ang operasyon, baka hindi na magawa ng paraan ng mga doktor na ibalik sa normal ang paningin mo. Mild procedure lang ang gagawin sa mga mata mo. Walang magbabago kung maghihintay pa ako ng another 1 month para makapag-raise si mami ng sapat na lagang gagamitin ko sa operasyon. Hindi mo na kailangan maghintay pa dahil handa akong tulungan ka, Gracie. Pangungulit nito. At ano ang kapalit ng pagtulong mo, Rowell? Wala akong hinihintay na kapalit, Gracie. Fiancé mo ako at gusto kitang tulungan. Kung wala lang sigurong hindi magandang namagitan sa atin, baka matagal ko nang tinanggap ang alok mo, Rowell. Pero ngayon, ayoko nang tumanggap ng kahit na anong tulong na nagmumula sa'yo. Gracie, pakiusap ng binata. You and I, Sir Rowell, wala nang kasalang maggaganap. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!